For today's episode mga ka-olebs, eto nga pala yung mga kaganapan sa amin nung kasagsagan ng bagyong Christine. At dahil sobrang lamig, syempre hindi mawawala yung luto serya natin. Magluluto nga ako ngayong araw ng nilagang kalabaw. At ngayon nga ay dito naman tayo sa apartment ko magluluto. Sobrang lakas ng hangin at ulan kaya hindi tayo makakapagluto sa kubo muna. At eto nga pala yung aking version sa pagluluto ng nilagang kalabaw. Inigisa ko nga muna dyan yung garlic, ginger at saka onion. Mekos-mekos nga lang natin yan at pagkatapos pwede na natin ilagay itong kalabaw. At dahil si housemate nga lang yung kasama ko dito sa apartment at yung mga anak ko, kaya tig 1 kilo lang muna yung binili namin. Actually buong araw talaga kami brown out pero dahil merong generator itong aming apartment kaya eto meron din kaming ilaw kahit papano. Nilagay na nga din pala ako ng asin at saka paminta pagkatapos nilagyan ko na din to ng tubig. Tinayaan ko na nga lang tumaluto ng 1 oras. Tapos nga pala ng 30 minutes binubuksan ko to at tinatanggal ko nga itong mga dumi-dumi niya sa gilid-gilid. At pagkatapos ng 1 oras nilagay ko na din tong squid ball at saka itong saging. Pagkatapos ng 5 minutes sinunod ko na nga din tong gulay. Lutuin pa nga natin to ng mga 5 minutes at nung 5 minutes na nga eto na yung kanyang naging itsura. Ay siya nga talaga namang nakakatakam ng kumain kaya eto nagsandok na ako. At eto nga yung labas namin talaga namang binabaha na. So paano ba yan mga ka-olebs? Tara na at sabayan nyo nga kaming kumain. At kasagsagan nga ng bagyong Christine, pinuntahan nga ni housemate itong aming pinapatay yung bahay kung ano na yung lagat. Sobrang tataas nga ng tubig kahit sa daanan pala. At eto nga yung dinadaanan namin sa papunta kila nanay. Buti na lang nakapagawa na kami dito ng tulay. Kahit nga sa aming daanan ay eto nga, sobrang taas ng tubig. Sobrang lakas ng ulan at hangin nga dyan. Pero itong si housemate talaga namang gumala pa. Ay sabi ko nga bidyuhan mo at nang nakita ko naman yung lagay ng labas. At eto nga yung lagay sa labas talaga naman nagsisitumbahan na itong mga saging. Buti na lang talaga hindi napuruhan itong aming kubo. At eto naman yung sitwasyon sa likod ng bahay ng nanay ko. Halos nga maubos yung mga saging na tanim niya. Pero for the record mga ka-olebs, hindi pa ito yung pinakamalakas na bagyo dahil hindi naman dito sa aming tumama. Actually kami ng mga taga Northern Samar, sanay na sanay talaga kami sa bagyo. Ano ba naman, kaharap kami ng Pacific Ocean kaya kahit pa Luzon or pa Mindanao yung bagyo ay talagang nadadaanan pa rin talaga kami. At kinabukasan nga, eto nga yung naging itsura ng labas. Abay maaga nga kami nag-check sa aming pinapatay yung bahay mga ka-olebs. Baka mamaya nagtrabaho yung aming mga worker. Sobrang taas pa naman ng tubig. At medyo malakas pa yung hangin kaya hindi pa talaga pwedeng magtrabaho. In fairness naman dito sa dinaanan namin, hindi na masyadong mabaha. Pero dito sa pinapatayuan namin ng bahay, talaga naman hindi pa humuhupa yung baha. Maraming ang tubig nakapasok dyan sa mga binutas nila na paglalagyan ng poste. Buti na lang nakita ko yung ganitong sitwasyon habang hindi pa napapatayo yung aming bahay. Para at least alam namin kung gaano kataas yung iaangat namin para hindi kami abutan ng baha. At in fairness dito sa mga poste na tinrabaho nila nung kasagsagan ng bagyo ay napakatibay. Napaka-strong at hindi nga nagpatina. Pero dito sa gilid ng aming lupa ay ito, binabaha talaga siya. Alam na namin kung saan kami maglalagay ng backfill sa susunod. At pumunta nga din pala ako sa bahay ng nanay ko at tinignan ko nga kung buhay pa yung kubo ko. At etong asawa ng kapatid ko ay talaga napakabait. Tingnan nyo, inayos niya yung kubo namin. Humupa na nga yung ulan at saka hangin pero eto naman yung iniwan niya. Pero salamat sa Diyos dahil safe naman ang buong pamilya ko.